Diplomacy and Governance, mga kasama ng De La Salle College of St. Benilde, isang political analyst din na si Dr. Gary Ador Dionisio. Dr. Gary, good morning po. Ay, magandang umaga, Sir Rod, at magandang umaga sa mga tagapakinig ng DZXL News. Okay, Dr. Gary, ano pong inaasahan ninyo sa State of the Nation address ng Pangulo ngayong araw? Lalo tigit, sinasabi na ito'y magiging earth-shaking yung speech ng Pangulo mamaya, may pasabog. Oh, marami po tayong inaasahan dahil kung ating pong matatandaan noong 2025 ay meron pong 5 major themes yung ating pong Pangulo. No? At ang overarching theme po nito, kung ating pong matatandaan, ay yung tatawag nating governance reset. And under governance reset, andyan po yung issue ng accountability, economic stability, good governance, national security, at yung pagkakaroon ng inclusive development. No? At naging tampok nga po, ang matandaan ng mga tao doon sa 5 teams noong 2025 zona ay yung issue nga ng pursuing corruption, no? Pag-address nga at pagsugpo ng ating corruption sa mga bansa. So, papakinggan po ito ng sambayan ng Pilipino kung ano na ang naging tugon. Pero importante rin na may highlight halimbawa yung mga ilang accomplishment. Sa usapin nga ng economic stability, yung World Bank po ay ginawa na tayong middle income, yung ating pong pag-improve ng ating pong mga transparency initiative at yung service delivery, including for example din yung pag-increase ng ating mga development agenda. So, ito po yung mga inaasahan natin na maire-report para mapakinggan po natin kung ano ang naging major accomplishment ng administrasyong ito after na masabi niya yung kanyang controversial na linya ng 2025 SONA. Opo. Well, sa lahat ng ano po, no, ng mga problema na kinakaharap at yung mga inaabangan ng taong bayan na babanggitin ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA, para sa inyo, ano yung pinaka-importante na dapat i-highlight, na dapat ito'y gagawin niyang pasabog, earth-shaking na issue para sa mga Pilipino? Well, Sir Rod, last week po nagkaroon kami ng result ng aming survey under Momentum Research. Oo. At lumabas po dun sa aming survey na dalawa yung pangunahing importanteng inaabangan ng mga tao. Number 1 dyan yung sa amin, yung corruption. At pangalawa, yung controlling the inflation. No? Sa corruption, marami po kaming mga nakitang issues. So, hindi lang actually yung flood control, even yung mga unexplained wealth, including confidential funds nga. No? Medyo yan din po ang inaangal ng ating mga Filipino. At syempre, yung pag-control nga ng inflation, pagbaba ng presyo ng bilihin, lalo na yung ating kuryente, no, na sabi nga ay sa statement mismo ng DOE, nalagpasan na natin din yung Singapore, no, in terms of the price ng kuryente. So, aabangan ng mga Pilipino mamaya ano ba yung naging pagtugon dito dahil kung titignan mo nga yung record ng ating gobyerno, may ilang kang mga senador na nakulong, meron kang kongresistang nakulong, meron kang may kongresista kang hinahanap pa ngayon, no? Meron kang kontratista pala, no? Kung contractor kasi Sara Diskaya nakakulong, pero hindi ito sapat. Okay. No, dahil ang sinasabi ko nga halimbawa dun sa aming pong survey, yung meka ng flood control expose diyan sa Bulacan at diyan sa Oriental Mindoro, natandaan natin, diyan nag-expose si Senator Lacson. Yung mga kongresista diyan, yung mga involved diyan, at hindi ba nakakulong, no? Pero syempre may mga DPWH kang mga ngayon nakakulong, pero other than that, medyo kulang pa din, no, ang hinahanap ng mga Pilipino kung sino pa yung mga dapat managot. So we talk about corruption per se. Hindi lang flood control, even yung unexplained wealth, isama na natin yan. Oo. Well, okay. Korupsyon. Oo. At sinabi nyo nga, Dr. Gary, may mga nakulong na. May mga nasampahan na ng kaso. At yan din ang sinasabi ng Malacanang. So, ano yung pasabog dyan? Ano yung earth-shaking? Ayan din po yung aabangan natin. No? Kasi kung may mga nakulong na, alam na ng tao Opo. Yeah. Nasampahan na ng kaso. Ano pa ba yung dapat babanggitin ng Pangulo? Siguro kung mas makapaglantad sila ng ilang pang mga kritikal ng mga opisyales na involved talaga dito sa flood control. Perhaps
yan ay ikakatuwa din ng ating mga mamayan. At ano pa Oo. yung mga major reforms na dapat gawin? Kasi nga kung tatandaan natin, no, ang sabi nga ng DPWH at ng Ombudsman ata, no, parang may naibalik na 611 recovered assets dun sa mga na-involved, no? Mm-mm. Yung nanghingi ng mga restitution. Pero syempre napakaliit nun kumpara sa the entire amount na na-involved nga, no, sa usaping ito. So yung pasabog, sa totoo lang, Rod, ay aabangan ko rin yan mamaya, inaabangan Oo. din yan na mamaya kung meron pang mga major development. Pero Oo. siguro, ako gusto ko lang idagdag, Opo, ang sige po. naging problema rin kasi natin, sa totoo lang, medyo hindi na tayo nasanay dun sa due process. Mm-mm. So, medyo, totoo naman, nakakainip, pero yung proseso ng the entire gamut of the operations nga ng gobyerno para mas makuha natin ang accountability lahat ng mga tao, hindi ito masyadong naipaliwanag. No? Siguro dahil noong 2016, hindi tayo nasanay sa due process, kaya ngayon, kailangan talaga natin ng action. Pero syempre, 1 year after na sinabi ni Presidente yan, kailangan niyang i-report sa atin kung sino pa ang mga involved at ano pa ang mga naging pagtugon nga ng ating gobyerno sa usapin ng corruption. Hindi lang sa flood control, kundi sa lahat ng mga corruption cases sa Pilipinas. No? Kasi yung ICI, kung tatandaan natin, no, kinreate yan para dito sa usapin ng infrastructure. Pero ang sabi nila, they have to close it kasi nga natapos na raw yung kanilang mandato. So, Oo. ano ba yung entire picture ngayon na na-achieve nitong ICI report? So, sana mailahad ito ng ating Pangulo mamaya. Opo. May isang survey ata na ginawa, Dr. Gary. At ang lumalabas, ito'y kaugnay sa sona ng Pangulo ni PBBM mamaya. Sa kung ano ang gustong marinig nila, no, ng mga Pilipino, ng ordinaryong mga Pilipino sa report ng Pangulo. At karamihan ang sinasabi, yung kanilang sagot, ang gusto nilang marinig ang resulta. Okay, ibig sabihin, resulta siguro dito nga sa usapin ng flood control at ang iba pang mga problema at kokonti lang ang nagsabi na ang gusto nilang marinig yung mga plano pa ng Pangulo para sa kanyang natitirang mga taon. 2 years na lang ang natitira. So, ito'y ano ho ba ang indikasyon nito? Well, kasi kadalasan naman sa SONA, ang binabanggit ng karamihan, ang gusto nilang marinig, ano yung mga plano, di ba, ng Pangulo? Ano pa yung mga programa na gagawin ng Pangulo? Pero this time, parang pinipressure ata ng taong bayan ng Pangulo na asan ang resulta? Oo. Oh, parang ganun ang tanong. Go ahead po. Alam mo, Sir Rod, naglabas din kami ng survey last time sa bago naming survey firm, yung Momentum Research. No? Yung, according sa Momentum Research, people now are asking for the exact results. Medyo hingayin to, no? So, resulta talaga ang hinahintay. No? Kasi dati, ang sabi ng gobyerno, dapat accountability. Ngayon, tingin namin accounting. Okay. Ano na talaga yung mga specific na resulta. So, from accountability, accounting na ang gusto ng mga tao. Magkano ang na-recover na pera? Sino ang pwedeng makulong? At ano yung mga kailangan pang gawin. So these are now the demands, no, of our people for this SONA. Kasi sabi nga namin, very consequential itong SONA ni PBBM itong 2026. Dahil kapag hindi ito na-deliver ng tama at yung mga probisa o mga pangako niya ay talagang napako, patuloy na nababagsak yung kanyang trust rating at perhaps baka ma-achieve nga yung pagiging lame duck presidency, no, sa maagang taon. So, inaabangan din talaga ng mga tao yung accounting of the results ng ginawang inisyatiba ng ating gobyerno since last year. So, maski ako, yun po ang hahanapin po talaga natin sa gobyernong ito. Oo, nabanggit nyo nga, yun sana ang susunod kong tanong tungkol sa kanyang performance at trust ratings. Talagang patuloy na sa pagbaba. Oo. Ang ibig bang sabihin nito, ang publiko, ang tao, walang nakikitang
magandang programa at magandang serbisyo sa administrasyon? Doon po sa aming performance approval, no, ang lumalabas nga sa amin ay parang 35.9, no, yung naging performance result ni President BBM under sa Momentum Research. Tapos Oo. syempre malaki yung mga about 53% naman ang nagsasabi na hindi mahusay, no, yung kanyang performance. So kapag tinanong natin ay yung trust rating ba ay bungad lang ito ng performance. Alam mo, sa panahon kasi ngayon ng social media at yung what we call yung performative politics and governance, no, medyo kulang din talaga yung ating Pangulo sa pag-deliver ng mga mensahe, no, at paano ba niya pinapackage, no. Hindi ko sinasabi na kulang din talaga, of course kulang din talaga yung delivery as expected ng mga ng ating mga mamayan. Oo. Pero halimbawa ito lang example, Sir Rod, no. Oo. Kapag tumataas ang presyo ng gasolina bunga sa gera dyan sa Iran. Oo. Sa ibang bansa, ang sinisisi, halimbawa sa US, sa Canada, may survey na ginawa dyan ang Pew Research. Oo. Sa US at sa Canada, ang sinisisi ng mga mamayan, bakit mataas ang presyo ng bilihin, bakit mataas ang presyo ng oil products at ang mga produkto kasama nito, ay si President Donald Trump. Mm-mm. Pero sa Pilipinas, doon sa nakita namin na sentiment analysis, halimbawa sa Facebook, ang sinisisi ng mga Pilipino, bakit mataas ang presyo ng mga gasolina and other oil products, ay si President BBM. So nakita mo may disconnect. Mm-mm. May disconnect ang gobyernong ito para ipaliwanag sa mga mamayan yung kanilang mga accomplishment. May disconnect ang gobyernong ito para ipakita yung kanilang mga maayos na komunikasyon. So, tingin ko isa rin yung sa mga dahilan, no, kung bakit may mababa talaga ang performance approval. Of course, against the background na very polarized yan. No? Simula nung naghiwalay halimbawa si VP Sara at si President Bongbong Marcos, no, mas lalong tumaas ang hidwaan. So, very polarizing din talaga yung bansa natin ngayon. Tapos, hindi pa maganda yung communication mo, may failure ka pa to deliver yung mga needs. Yan talaga yung mga recipe kung bakit mababa yung ating performance level ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Opo. Pero, Dr. Gary, sinasabi nga no, ng ilang mga eksperto din, normal daw yan, no, para sa isang Pangulo na talagang maapektuhan yung kanyang performance at trust rating dahil ang tao lahat sa Pangulo nakatutok . Ibig kong sabihin ang kanilang inaasahan Pangulo ang maghahanap diyan ng solusyon. Well, isa yan sa pinakamandato ng Pangulo talaga. But hindi lang naman dapat siya mag-isa maghahanap dyan ng solusyon. At yung mga problema, yung ilan dyan hindi kontrolado ng Pangulo. Diba? Lalo tigit yung sobrang pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo, yan ay hindi lang naman tayo ang nakakaranas niyan, kung hindi maging ang iba pang mga bansa apektado din. No? Pero yan lang ba talaga yung mga dahilan kung bakit patuloy na bumababa yung trust rating ng Pangulo? Ito ba ay may kinalaman din dito sa usapin ng impeachment at yung kanilang hindi pagkakaunawaan ng Vice Presidente? Well, tama ka naman dyan, no, Sir Rod. No? Oo. Hindi lang natin pwedeng sabihin na yung failure lang ng executive ang dahilan. Oo. No? Kasi nga, ang nakikita kasi ng mga Pilipino ay, of course, siyempre yung Pangulo. Pero under the presidency, siyempre may executive ka. Oo. At of course, hindi ka naman pwedeng gumawa ng mga programs under the executive without the approval ng Congress. In particular nga nung Senate at saka nung House of Representatives. No? Recently, alam niyo naman, no, nagkagulo dyan sa Senado, sa change of leadership sa Senado. No? Sobrang gulo. Kaya maraming, kumbaga, nagkaroon din talaga ng crisis or na-hijack yung ilang mga legislative agenda ng ating
gobyerno dahil nakatuon yung Senado ngayon sa usapin nga ng internal squabbles inside the Senate. Parang first time nagkaroon ka ng ganong krisis sa Senado na nagpalitan ng Senate presidency sa loob ng 4 na taon, halos 4 din ang pumalit. So, alam mo, last time na nagkaroon tayo nito nung nire-review namin, nung panahon pa ni Ramos eh. So ganun katagal na nagpalitan si Neftali Gonzales, nagpalitan si Maceda, si Marcelina Pero hindi ko alam kung natatandaan pa ng mga kabataan ngayon yan. Pero sigurado ganun iba, kabilis, hindi na nila naabutan yan. Ganun kabilis ang papapalit ng mga panahon. At nangyari ulito, very unfortunate lang dahil nangyari in a very controversial manner, no? Na nagkaroon ka ng barilan sa loob ng Senado. Kaya syempre, ang daming mga nabinbin ng mga initiative at that time, no? So yan din siguro yung mga factor. At of course, syempre, andyan na yung impeachment na kung titingnan natin talaga maigi. In fact, it only exposed to us na yung usapin nga ng impeachment is always usapin din also ng public trust. At usapin ito ng unexplained wealth. Kahit yung mga confidential funds na sabi nga namin dun sa aming research, nakapaloob yan dun sa mga corruption concerns na niraise din ng ating mga mamamayan. So, perhaps isa rin yan sa mga naging dahilan nga. Kaya nga sasabi namin yung accountability and accounting. No, kailangan mag-shift na tayo from accountability to accounting. Panagutin na natin at ano ba yung mga resulta according sa ebidensya. So importante siguro yun yung ating mensahe dito, Sir Rod, no? Yung usapin nga rin ng ebidensya sa lahat ng mga akusasyon. Kasi nga ang sabi nga natin, medyo hindi ka tayo nasanay sa due process na dapat kahit walang ebidensya, sige yun na yun, no? Kill na kagad kahit walang ebidensya, pero dapat may ebidensya tayo eh. Ebidensya dapat ang gamitin natin eh. So sa pag-evaluate, sa pag-assess ng performance rating, dapat ano yung ebidensya na nakikita natin? Ito yung mga importanteng matampok sa ating pamahalaan. Paano makakabawi rito si PBBM? Lalo na 2 taon na lang ang natitira sa kanyang termino. May panahon pa ba? Sa dami nitong mga problema na gusto ng taong bayan na dapat solusyon ang maririnig namin. Alam mo, resulta, maski siguro ang sinong ilagay mo ang Pangulo at this point, no, in the next 2 years sa Pilipinas, medyo challenging talaga with the surmounting problems that we encountered at this point. Pero hindi yan dapat maging excuse. So kailangan talagang tugunan, no, ni PBBM itong mga hinaing ng mga mamayan, lalo na yan patuloy na pagtaas nga ng presyo ng bilihin at at the same time mas lalong maramdaman, no. Titingnan ko rin yung bagong programa ng Pangulo ngayon, yung Uplift. In fact, sa totoo lang, Sir Rod, itong administrasyon to, ang dami niyang mga ayuda programs na ni-launch. I'm sure ma-observe natin lahat to. Recently, nag-launch uli ng Uplift program ang DSWD para in the next 6 months magpo-provide sila ng ayuda sa mga targeted beneficiary. Ang naging problema, ang naging concern ko lang sa mga ayuda program ng gobyerno, sa totoo lang, ay nawala na yung usapin ng condition. Alam mo bakit? Kasi di ba, lahat ng cash transfer na strategy sa Mexico, sa Argentina, sa sa Brazil, lahat yan ay merong kulatilya ng condition. Ibig sabihin, kapag binigyan kayo ng tulong ng gobyerno, dapat may in return kayo. Meron kayong gagawin, may pananagutan kayo. So, ito yung mga nawala eh. Ito siguro yung isa sa mga kritisismo ko dito sa gobyernong ito eh. No? Nagbigay sila ng maraming ayuda, pero ang nangyari, naging palaasa yung mga tao at naging nawala yung kanilang mga ano ba yung ibabalik nila para sa gobyernong ito. Unlike, for example, in Brazil, in Mexico, yung Bolsa Familia, yung kanilang conditional cash transfer naging successful kasi naging responsible lahat ng mga tinulungan ng gobyerno. Dapat mag-aral kayong maigi. Ito yung gawin nyo, mag-duty kayo halimbawa sa inyong mga komunidad. Nawala lahat iyon eh, yung conditional cash transfer. In fact, since last administration, nawala na yun eh. At yun yung sigurong dapat na maibalik dito, no, para magkaroon ulit ng civic participation ng mga mamayan para hindi palaasa at alam nila, we're also at stake in this government. No? Hindi lang kami... Kaya yung middle class, makita mo may mga komento against sa mga beneficiary. Kasi nga, parang nangyayari, nagiging talaga sila, no? Nagiging patronage masyado, nawawala yung conditional aspect of the
ayuda o yung mga cash transfer sa ating mga programa. Pero di ba ito yung gusto ng nakakarami lalo tigit, di ba? Yung mga may nasa baba, yung kaagad-agad may nararamdaman silang tulong mula sa gobyerno, mabilis na. Lalo tigit, itong ibang mga tulong na ibinibigay ng pamahalaan ngayon, hindi lang naman ito basta ginawa ng gobyerno ng walang dahilan. Ibig kong sabihin, dahil may agarang may malaking problema na kinakaharap ang ating bansa na direktang apektado ang ating mga kababayan, lalo na yung nangyari sa Middle East. Sumipay yung presyo ng produktong petrolyo. Ang daming naapektuhan, lalo na yung mga jeepney driver, yung sektor ng pampublikong transportasyon, pati yung presyo ng mga bilihin. Kaya kagat-agat nagbigay ng cash assistance ang gobyerno. Well, in principle, don't get me wrong, Sir Rod. Opo. Wala akong problema sa mga ayuda ng gobyerno ngayon. I don't have any problem with that. At tama ka dyan. Lahat ito ay, in fact, napanood ko yung interview yan ni Secretary Rex Gatchalian, which I think for me ay napaka-rational at logical, na kailangan mo talaga ng immediate assistance. Wala tayong debate dyan. Okay. Ang sinasabi ko lang ay importante pa din na sana habang namimigay tayo ng ating mga ayuda ay meron kang mga paalala. Meron kang mga, ayun ang sinasabi natin meron kang mga reminder sa mga tao na ito ay tulong natin sa inyo, pero at the same time, baka pwede halimbawa tayo sa mga jeepney driver ay maging mabuti tayong maging mabuti yung ating mga asal sa halimbawa sa pagmamaneho. Sumunod tayo sa mga batas trapiko. Yung sinasabi natin na meron kang akibat na responsibilidad while receiving the ayuda. Again, don't get me wrong, wala akong problema sa bibigay ng mga ayuda, pero ang sinasabi ko lang, ang naging successful na lahat ng mga cash transfer, katulad sa ibang bansa, ay binibigyan pa rin ng mga reminder, binibigyan pa din ng responsibilidad yung mga receiver, yung mga nakakatanggap, binigay lang sa inyo, pero sana ito ay pahalagahan din natin, ito ay galing sa buwis ng mamayan. At the same time, ay maging mabuti rin tayong ehemplong mamayan. So yung mga ganong kolatilya, Sir Rod, ang sinasabi ko na baka magandang opportunity rin yun, nakausapin din natin, di ba? Ang daming kaso halimbawa ng mga road rages, ang daming kaso ng mga na-accident sa kalsada. So kung magbibigay ka sana halimbawa dyan sa mga jeepney driver, baka isama din natin yung may ganun kang mga orientation. Di ba? So yun kasi yung mga naging strategy. So I'm coming from a comparative governance perspective. Ano yung mga ginawa ng mga other government para mas lalong naging effective ang kanilang mga poverty containment strategy, including itong mga ayudang binibigay nga sa ating mga mamayan. At kailangan talaga silang tulungan. I agree with that. Kailangan tulungan yung ating mamayan immediately. Pero importante lang na meron itong maliwanag na mensahe para sa kanila. Kaso nasanay ang ating mga kababayan sa ganong klaseng paraan Yun nga po. Yun yung sinasabi ko. Nasanay ang ating mga kababayan dahil hindi naman natin nila lahat. Pero talagang yung ibang mga programa dyan na ginagawa, alam na. Diba? Kung ano yung purpose, ano yung dahilan. Kaya yun pa po ang pakiusap natin. Na, ang sabi ko nga kanina, bilang Dean ng School of Diplomacy and Governance na nag-aaral na meron pong expertise nga sa usapin ng mga iba't ibang mga governance program, hindi lang sa ating bansa, maging sa ibang bansa. Isa sa mga epektibong paraan nga ay yung pagbibigay ng mga conditionalities at pag-aaral sa mga mamayang tumatanggap po ng mga ayuda at suporta. I think that's very important message na gusto rin po namin iparating sa ating pamunuan. Pero sa tingin nyo, Doktor, kung gagawin yan ng gobyerno, handa kayang i-embrace, tanggapin ng taong bayan yung ganong klaseng sistema, ng ganong klaseng paraan? Kasi sabi ko nga, di ba, nasanay na ang lahat ng mga beneficiaryo na dole out. Sige, bawat bawat sitwasyon, may ayuda kayong matatanggap. Alam mo, Sir Rod, kung ating tatandaan, nung ni-roll out nila ng Pinoy administration yung
expanded conditional cash transfer no ng Yung 4-piece. DSWD, tapos yung 4-piece bago Oo. pa yung batas yan bago pa naging batas yan, 'di ba? Naging programa muna yan. Siyempre simula yan kay GMA tapos kay Pinoy in-expand nila. Nagkaroon ng mga inorganisa doon yung mga nanay, no? In fact, meron kaming study na ginawa, meron akong nabasang na research on that, no? Oo. Yung mga nanay talaga inorganize kasi talagang sila yung nakatutok. Sila yung nag-ensure halimbawa na lahat ng mga nakaka-receive itong mga ayuda galing from the government, yung cash transfer, ay papasok yung kanilang mga anak. Oo. No, yung mga ganyang responsibilidad, yun talaga ang nawala. At nawala to nung panahon since 2016 no? Na para naging all throughout na lang bigay ayuda. At ngayon, minana to ng kasalukuyang gobyerno na sana nga baka dapat na lang i-reverse din. Hindi ko sinasabing itigil lang ayuda, but the point is tulungan ng mga tao pero ipaliwanag sa kanila, ipaalala sa kanila na meron din kayong responsibilidad para dito. I think this is also an important opportunity no, para sa ating mga mamayan, no, na yung tulong na tatanggapin sa gobyerno, meron tayong kaakibat na responsibilidad. Ayun. Tama yun, no? Hindi lang puro asa ng asa tayo sa gobyerno. Dapat din Kaya nga po. Yeah. Oo. Tinuturuan din sa kung paano tayo makapagtindig, 'di ba? Sa ating sarili. Tama po kayo dyan. At hindi lang yung mapagtindig, yung nga sabi ko kung sa mga jeepney drivers, sa mga poorest of the poor na bibigyan, may mga basic na orientation. So, di ba parang, yun, habang tumatanggap sila ng ayuda, o takatandaan natin na ito yung ating mga pwedeng gawin, kayo naman, magtapon kayo ng basura sa mga tamang tapunan, or maging responsable tayong kapitbahay, so etc. So, at i-remind natin lahat, no? Mga simpleng bagay na akala natin ay, pero sa extent baka makatulong ng malaki, no? Oo. So, hindi lang simpleng, tumanggap kami. Nasanay. Kasi tama ka naman doon. I agree with you, Sir Rod, no? Oo. Nasanay na yung mga Pilipino na umaasa na, teka, meron kaming rito, may ayuda kami, no? Kaya nga, may mga report pa nga na even yung middle class ay pumipila na. Iba ayaw na magtrabaho kasi umaasa na lang yan sa ayuda, no? Hindi ko sinasabi na, again, huwag tayo pumasok sa ganong framing ng debate. Maraming mga Pilipino talaga ang nakakaawa, sa totoo lang, hirap na hirap sa buhay at kailangan ng tulong ng gobyerno. Pero sana ay gamitin din ang pagkakataon ng gobyernong ito na imulat sila kahit papano, unti-unti, no, sa kanilang mga responsibilidad. Oo. Mas marami ba ang, ganitong programa, yung pagbibigay ng ayuda ng kasalukuyang administrasyon kung ikukumpara natin sa mga dating administrasyon? Actually, ni-review ko recent yung, mas marami. Pag kinumpara mo lahat, yung lahat ng packages, ang dami nilang mas marami sa administrasyong Marcos. Yeah, mas marami. Mas marami sa administrasyong Marcos. Hindi lang sa DSWD, di ba? Including yung support sa halimbawa sa DOLE, yung support sa DILG, no? Halos ang daming mga pagkakataon na para may angat, no? At hindi natin tinatawaran yung gobyernong ito, no, sa mga ganyang naging initiative, no? Kaya lang baka it's about time lang na to review para siguraduhin na targeted, focus ang mga nabibigyan. At the same time, makita natin yung ano ba yung impact. Yun siguro yung kailangan makita natin, ano ba yung impact assessment, no? Para sa mga darating na taon at sa darating na administrasyon, makatulong yung gantong strategy. Kasi in the next 2 years, hindi naman babangon kaagad yung ating, in the next 5 years ay uunlad kaagad ang Pilipinas. No? Sa totoo lang, given yung what I call nga yung mga nexus of crisis, Sir Rod. Tandaan natin, ito yung mga panahon na ito na nagkaroon ka ng ilang gera. Gera sa Middle East, gera sa Gaza, yan sa Iran, tapos at hindi ng issue ng climate change. Even yung Amerika ay nagkakaroon ng mga major problems, so ang baba ng production. So, yung mga nexus of crisis that we experience at this juncture, including sa usapin nga ng human security, so, ang bigat siya. Tapos meron ka pang misinformation na number 1 sa, according sa World Economic Forum as our major global risk. Tandaan natin, no? May survey na nilabas ang yung World Economic Forum. Doon sa kanilang global risk, ang number 1 ay
misinformation and disinformation as a major risk ng mundo ngayon. So, yan yung mga nexus ng mga krisis na kinakaharap natin, and it's difficult to navigate kung hindi magiging decisive yung ating gobyerno na harapin ito. Ayun. Alright, Doc Gary, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming po salamat, Sir Rod, at maraming salamat din sa mga nakinig po sa ating pong panayam. Alright. Thank you. Thank you po. Doc